God. Ay, tapos ito pa. Yung Kadita na yan yung ginamit ni Zone nung nakalaro ko siya. Oh. Talo kami doon. Kakamusta ito pa lang. Wala, talo kami doon. Kaya wag na natin tanongin. Siyempre naman, nakita naman natin. Isa sa mga main idea din talaga ng Kadita, mga bugs, mga biglaan. Sobra. Na mga gangs, instant burst rather. For Euphoria naman, ngayon, tatanggalan nila namang hero pa rin si Sharp. Ito rin yung atake ng Maharlika kahapon, Nantianare. Sharp. Laser focus talaga sila dito sa hero pool niya. Oo, kaya 'di ba parang ang nangyari ay parang reverse sweep yung nangyari kahapon. Ng third game. Yeah. Biglang parang akala natin okay na lahat. Tapos, kaya ako pa nalaman na nanalo kasi yung Maharlika na unang mag-post. Sabi nila, congrats, ang ganda ng laban natin. So sabi ko, panalo Maharlika. Alam mo yung standard format pag nag-post na yung mga players? GG's. And then, at team name. Totoo. Diba? Kasi, ayun talaga, grabe, yung, kumbaga, sportsmanship na nakikita natin from all of our teams, no, na this is nothing personal, you know? Parang, this is just a way to show, kumbaga, yung camaraderie and as esports community as a whole. Yung career din kasi talaga nila, they take it seriously talaga. And this time around, kahit nga may mga coach, may mga analysts, nakita natin na for Euphoria Esports, there's also a new addition on the block din eh. Diba? Nadagdagan din sila ng isa pang player, that was just 10. Pero si Paul din, last season, nakapaglaro siya. But this time around, we will be sitting out dito and si Heads ang maglalaro. Pero yung Fredrin din naman kasi kahapon. Sharp or King Frenzy man ang gumamit. And sa mga previous series kanina, na-cast or na-analyze mo rin to. Kamusta ang isang Fredrin ngayon sa meta natin? Sinasabi ng iba no, na nung nagbago yung patch na wala yung utility junglers. Pero sa tingin ko, based sa mga nakikita ko sa ranked games and even in international tournaments, hindi pa din nawawala eh. Parang yung emergence ng Seasoned Hunter as an emblem plus yung pagkakaroon ng Brave Smite ay in-enable lang niya na magkaroon ng more sustainability yung mga tank junglers natin. Kaya very much so, nakikita pa rin natin sa meta natin right now. Baksha, even Fredrin, Martis na halos semi-tank. So, wala, hindi pa siya fully nawawala right now sa meta natin. Kanina nga fast pick ang isang Baksha, di ba? And for the emblem sets naman, makikita natin yung Tenacity na babad. Yeah. Even in the previous series, nabanggit ko to, 4 members sa Tenacity. Pero let's take a closer look dito sa priority ng AP Bren Hornets. Valen. Another priority for Soler, parang pangatlo to na prioritize talaga nila dito, hero pool ni Soler. Yeah, and even in the previous series, no, nakita natin na high pick talagang isang Valentina. Yeah. Kasi for a while, nakita nating nag-dwindle siya sa paggamit in terms of competitive league. Kasi nabawasan yung damage output coming from that Valentina. Pero right now, nung nabago yung emblem system, Mage, Emblem, tapos yung Impure Rage or yung umaapoy Lethal Ignition, nakikita na ulit natin siyang lumalabas. And the Pakito, balita ko, nakakainis to eh. Parang si Pacman to eh, mahilig manuntok. At yung Pakito na yun kahapon din, nagpakita rin. Galing dito sa AP Bren Hornets, we have Sharp moves. Sharp uppercuts. Galing. Paano yung uppercut? Hindi man nila makikita eh. Sorry. Mamaya na pagbalik nag-uppercut si Athena dito. Feel na feel. Ganun ko ka-feel kasi 41 minutes ako nag-cast ng laban nila. Tama. Athena tuloy. Yanara. To the point na ngayon, parang alam ko na yung mga maaring expect. And ito, ina-expect ko rin for AP Bren Hornets kasi nga naman yung Tarisla kahapon din. Yeah. Kahit kanina. And the Grok of Yobabs ang isa sa naging susi sa pagkapanalo nila nung Game 1 nila against Maharlika. And even before, no, si Yobabs, isa talaga siya sa mga very proficient. Wow, big word. Proficient Grok players, no. And kung makikita natin, no, minsan nawawala sa meta yung isang hero, yes. Pero kung sobrang halimaw ka gumamit ng hero na yon, kahit wala siya sa meta, deadma. Kasi kayang-kaya mo siyang paganahin. Kayang-kaya niya mang shigpay ng kanyang mga kalaban. Shigpay? Oo naman. At kahapon pinatunayan niya yun Kahit na isa lang kasama niya, it's either Soler or Wayan lang sapat na eh. And then, tsaka lang aabang for that copied faded airstrike dito sa Soler with a free hit. Habang ang Euphoria naman, na-discuss natin yung mga specialty picks for AP Bren Hornets na ngayon magtatanggal ng hero for Ryujin. Whilst ang Euphoria, iba naman yung nagiging atake nila. Diba? Yeah.
And ito yung sinasabi ko kanina, no, na yung utility junglers, hindi pa sila totally wala. Kasi kung titignan natin yung bansang Euphoria Esports, for sure, ginagamit din nila yung utility junglers. But since nawala na yung mga utility junglers, pwede na silang mag-assassin kasi in a way, hindi na sila malulugi. Pero dahil binan yung Fanny, Ling, Lancelot, parang iniipit talaga siya na gumamit ng mga Hayabusa or kung gusto man lang niyang gumamit pa ng iba pang assassin, possible pa. Pero pwede pa yun kasi yung mga ibang utility junglers, no? Pero naalala ko Euphoria ang unang nagpakilala last season ng isang Joy on the jungle side if I remember correctly. And for Euphoria naman, gusto ko yung way na parang, sige, mauna na kayo pagdating sa pag-pick ng mga jungle. Ryujin na muna. Talagang, parang nil-last moment talaga. Ganun sila confident that Venogo still has many cards up his sleeve habang AP Brennorn is binigay na or nakuha na naman nila yung Beatrix ni Wayan na lagi nakakahanap ng way. Yes. And speaking of Beatrix, Athena, no, madami ng marksmen na umangat sa meta again. And for a while, hindi natin nakita yung Beatrix. Pero now that she's back, pinapakita lang talaga na kapag gold laner ka, requirement, as in requirement girl, na magaling kang mag-Bea. Kailangan talaga. Parang yan yung una sa requirement at yung standard. Yes. Pagka mag-audition ka, marunong ka ba mag-Bea? Patingin. Saka in the recent beta, na-discuss namin yesterday dito ni Butters na before, ang gold din in XP, may sarili munang mundo. Kahit hanggang 7 minutes, 8 minutes, hindi muna sasama or hanggat maaari, protect nyo, tapos hayaan nyo muna siya sa lane. Pero, in the recent series, in the recent meta, parang nagiging early na. Kahit yung poke around nila, lagi na rin sila sumasama, even when it comes to the rotation. At nakita natin yan yesterday na ang EP Bren, halos same sila ng rotation ng Marlica Switch agad XP, same na same. Diba? Would you agree na parang it's time for the marksman din talaga na early pa lang talaga sumasama na? Siguro depende kung ano yung power spike, kung sasabihin natin, ng isang marksman. Kasi for example, meron tayong mga heroes such as the Brody at the Beatrix na kayang pumalag early to mid-game. Pwede silang sumama agad. Pero kung the likes of Leslie, Claude, hindi mo kasi sila mapapakinabangan and sobrang item dependent nila. So, in that case, siguro depende talaga kung paano magme-meld yung chemistry doon sa team. And that's actually a great example, Tianara. Kasi Wayan as the Beatrix, while si Shizu naman, yung Claude niya. Si Shizu naman, very memorable to sa akin kasi siya yung dumiretso lang sa mid. Yung habang busy, naalala niyo lahat yun. Yesterday. Pero Beatrix, yung kanyang ginamit. Diba? It was just like yesterday na parang kala nung iba matatalo yung Euphoria pero ginawa ni Shizu, trabaho lang. Diretso lang sa pinaka-base ng kalaban. Habang ang AP Bren Hornets naman, bantay sarado rin sila dito. Ito yung sinasabi mo kanina, Athena, no, na before hinahayaan nila yung mga side laners nila. Pero right now, as much as possible, nag-rotate sila. Kung titignan natin si Ryujin, umikot agad onto that XP laner kasi nalulugi ng slide si Heads in terms of the laning phase. So gusto niyang alalayan ng very light. Kaya naman yun yung naging rotation nila onto that early stage. And this time around, sa quick na emblem build check natin, dito na natin ma-apply yung kaninang sinasabi nga natin with the Impure Rage as well para dito kay Soler. Plus, yung mga thrill, syempre, given na yan here for Euphoria. Habang, do you see anything experimental or pa nasasabi na bago? Ang interesting ng ginawa ni Soler, no, onto that Valentina, Festival of Blood yung kinuha niya. Kasi usually kinuha namang Valentina, Mystery Shop, or yung sa Marksman para dumagdag yung damage niya. Pero gusto lang talaga niya yung sustainability coming from that Primal Wrath. Kaya yun yung sinubukan niyang kunin. But ngayon, nakikita natin medyo nag-build up ng tension. But at the same time, ramdam natin yung konting jitters na nga lang din. Na hindi gusto ng Euphoria lumaban, nang hindi pa nila naispatan kung nasa si Sharp. Pero na-feathered airstrike na dito si Ryujin, nabigyan si Sharp first blood. Susubukan yata nilang i-go pa kasi alam nila na 3 versus 4 na lang ang laban. Yobag, medyo papapalo. Pero Venogo makakakuha ng turtle. Back away na lang muna habang napa-ulti si King Frenzy. Turtle goes to Euphoria plus an additional first blood. Very nice yung naging rotation doon. Tsaka yung pag-spot nila kay Sharp. They waited until the final moment na nasa si Sharp. Kasi for sure, i-reserve niya yung penalty zone onto Ryujin kasi stagnant lang siya kapag nag-ultimate siya. And yesterday, doon kasi nadali yung Maharlika. Si Sharp, siya papasok kapag medyo nakakampante na yung Maharlika na makukuha nila yung turtle. And this time around, a great head start as well. Lalo na si Venogo pa yung nakakuha ng first blood. Exactly. And considering na medyo malaki pero
Pero feathered airsec muna, tapos Divine Judgment onto Soler, pero mabubuhay pa yata siya kasi hindi tatama yung feathered airsec. A wonderful execution, pero nabuhay ng very slight Soler. GL card, Athena. Pero yung ganong klase ng mga pagsilip from Soler, medyo delikado yun, lalo na hindi siya tatantanan. Especially here on the mid lane, na nandyan pa rin sila zone. Although wala pa yung Divine Judgment, but still, pwede natin masabi na mag-antayan, di talaga naalis sa posisyon niya hanggat hindi nila nakukuha yung pinunta nila, yung main mission nila. Totoo, which is to kill Soler. Kaya naman nandun pa rin sila sa mid lane natin na burn na yung flicker onto that mid lane. Pero buhay pa rin si Soler at meron pa rin siyang flicker sa bot side. Medyo nagkakapokan lang. Hindi pa natin makikita na magkakaroon ng solo kill kasi medyo in terms of damage output, wala pa itong parehas na heroes na to, Claude and na Beatrix. Medyo maghintay tayo 1 to 2 minutes. Pero maganda yung battle ni Wayan tsaka ni Shizu na napasticker pa ng Brent. Medyo nostalgic and deja vu kasi Euphoria last season yung nag-sticker lagi ng Brent or AP Brent Esports. Ngayon na pwede natin sabihin na is that a way na parang eto na kami. Kami na yun eh. Diba? Kami na to. Habang yung Euphoria naman, mas lalo sila ngayon magigil na patunayan. Pero inipit na dito si Hedge. Mapapa-ulti siya. Mapapa-flicker out. Pero ang ganda ng pagkakakast ng ultimate coming from Sharp. Vinogo mapapalalim yata. Pero napakast siya ng kanyang out lang daw muna. Out muna kasi nandyan na naman si Sharp eh. Sharp moves. Yun yung ina-expect nila kanina for the turtle fight. Pero the great thing about that is malayo si Sharp. Ngayon, nauna pa sa position si Zone. Yeah. The next big thing here is try na parang kahit pa paano guluhin to si Yobabs. Pero the game plan here is wait muna natin si Vinogo and then Ryujin. Clear ka muna na mid kasi for sure dadaan dyan sila Sharp. Yeah. Which is what is happening right now. Ang ganda din ang pagkakapwesto dito ni Zone dito sa dot bush natin sa mid. Divine Judgment kinasa na nga tapos binagsakan pa ng feathered airsec. Yobab? Hindi siya mabubuhay. Yobab sinubukang mag-cast ng kanyang ultimate. Zone mapapalo pero flicker out lang. Buhay pa din siya. Painit talaga yung dugo nila kay Sharp. Nakita natin na each and every time, they know kasi na si Sharp talaga yung isa sa magiging key weakness nila if ever man makapasok with a beautiful penalty zone. Oh, pero napa-ultimate na dito si King Frenzy. Siya ang makakakuha ng turtle. Shizu nag-cast ng Blazing Duet. Mapapalo yung Ryujin? dalawa. Ryujin ganda-ganda ng pagkaka-cast ng kanyang stun. Tapos mabibigyan nila si King Frenzy. Pero ang sakit ni Vinogo, hindi niya tinatantanan si Soler. Pero 3v1 yun! Medyo napalalim doon si Vinogo kasi pinipilit niya na pumitas pa ng isa eh. Kasi medyo nakakapanggigil. That was Soler and King Frenzy na natanggal na nga lang this equation. Whilst nakikita mo si Ryujin with the Curse of Crow. Diba? Talagang sabi niya, wait lang kasi. Diba? There's the mini stun that we're looking for. The damage is there. Yes. Kaso nga lang, dahil sa nangyaring yan, medyo na-neutralize pa rin ng AP Brent Hornets yung situation. Kasi napatay pa rin nila sa Vinogo eh. So, si Ryujin, nanunuka si Very. Kapag na-stun, bibigyan agad ng side ng Euphoria. And kung titignan natin, ang dami ng variety na kanilang ginagawa. And in terms of the item build, no, nakabuo na ng Blade of Despair. Itong si Wayan. Tapos ito namang si Shizu, meron na din siyang Demon Hunter Sword. So definitely, makakakita na tayo ng medyo mainit-init na bakbakan. In terms of gold difference, sobrang dikit. Negligible pa to considering na 6 minutes into the game pa lang tayo. And makakakita pa tayo ng magagandang plays coming from both. And considering na dikit pa rin naman yung laban, that's 2 to 3, around 300 dito yung Goldie na hawak ng Euphoria. Around 1 to 2 clash, doon pala tayo makakita talaga ng huge or evident na advantage for both of these teams. Habang yung first build Emo, understandable for next board, lalo na siya talaga yung magiging main initiator. Aside from Zone na ang magiging atake niya talaga dito is go for the surprise. Yung X-Borg, more on a revealing type of hero talaga siya eh. Dito naman sila sa may bandang taas, Antianara, kasi nakita nila nag-switch na agad yung XP and yung gold. Nag-respond agad sila. Ito na yung minimension mo kanina, Athena, no? Na mabilis mag-adjust itong dalawang heroes. So, kapag feeling nila wala na silang mapapala, doon sa mga lanes na meron sila, talagang gumagalaw na sila. Pero si Ryujin at Zone mukhang hindi na mataan dito ng side ng AP Brent Hornets. Medyo nagtatago sila dito, bumubulong-bulong sa dilim. Parang apat, laban sa tatlong. Aring maging labanan! Ganun pagkakakas ng Divine Judgment, pero X-Board yan! May ultimate at Viraga armor yan si Yobab sa bigyan dito. Wala na siyang ultimate na cast, pero napaflicker out siya lang siya. Walang casualty, pero si Shizu hindi pa tumitigil. Sinusubukang ipoke. Itong si King Frenzy, back away na lang daw muna. Hinga lang muna tayo. Medyo maganda. Sana yung naging hatak doon ni Soler by copying the Divine Judgment. Pero ang problema kasi, medyo nagkagulo sila doon kung sino nga ba mabibigyan ng damage. Pero speaking of damage... Ang ganda ng pagkakakas ng Blazing Duet ditong si Shizu pero napatambalbog siya with that body slam coming from King Frenzy. Alam ng AP Brent Hornets na wala ng ultimate pero ang sakit ng poke coming from Shizu. Ang sakit din ni Sharp. Feathered Airsec binagsak na pero nag-ipit si King Frenzy. Dalawa ang kanyang naipit. Nakuha pa niya ang turtle penalty zone. Hindi masyadong umabot pero
nabigyan si Vinogo Zone. Nakapatay din si King Frenzy. Tuluyang bakbakan. 3v5 coming from the side of AP Bren Hornets. Sinubukan nilang i-cast yung ultimate coming from the X-board pero napabagsak nila. Si Heads? Immortality na pop. May ipit dito si Heads coming from that Guardian Wall. Coming from Yobabs pero buhay ang side ng AP Bren Hornets. 4 against 1. Ayun ang nangyari sa side ng clash na yun. Medyo masakit yung pagkalagas doon ng Tianara, especially that 4 agad yung napitas doon ng AP Bren Hornets. Napakaganda ng pag-hold off doon ni Sharp. Yes. Although napansin niya talaga, isa talaga siya sa main or priority target as of now. Kasi hanggat maaga, gusto nang bunutin agad sa roots dito ng Euphoria, yung isa sa magpapasakit ng ulo na later on. But they failed to notice that Soler was totally free from the back. As well as si Wayan, na ngayon, diba, BOD plus the Malefic Roar, hindi lang naman for the turrets talaga nag-build ng Malefic Roar, but also for the physical pen. At nakakaganti sila dito paunti-unti, lalo na nung nakaagaw si King Frenzy ng Turtle plus that heavy spin, dalawang naipit. Ito din yung sinasabi natin no, na negligible pa pero kinas ang Puntok na ultimate coming from that penalty zone. Kinasa pa Feathered Airsex, sinubukang mag-respond ng side ng Euphoria Esports pero mabibigyan si Shizo. Back away na lang daw muna kasi kulang na sila. Ito na naman yung mga biglaang pagpasok ni Yobabs with a wild charge at lagi siyang meron tinatamaan. Na-discuss namin yesterday na kahit nga walang pader minsan enough na yung sagasa lang, maiangat niya lang, ready na agad dito yung ibang mga members. And lagi niya kaduo dito si Soler or si Sharp. Habang si King Frenzy naman, isa siya sa mag-hold off ng lane, nahahati ngayon ng pwersa ng Euphoria, tinatry nilang ibalansin yung mapa kahit papano. But the problem with that is magre-respond na in a few seconds yung Lord. Tapos may hawak na ngayon na lead ang AP Bren when it comes to the gold. 2.5k gold lead. That's 1 to 2 items compared to that gold lead na meron ng Euphoria Esports. And this is very threatening considering na kapag naka-snowball itong Beatrix coming from Mayana. By the way, hindi pa nabibigyan right now. Talagang dangerous yun for the side of Euphoria kasi yun talaga yung goal ng side ng AP Bren. Yeah. Patabain yung gold laner, utility tayo, kunin natin lahat ng objectives na kaya natin kunin. Kakasabi lang, kuha-kuha. Pero napa-ultimate na dito, Vinogo. May ipit. Sinabunutan pa siya coming from Soler. Pero ang ganda ng pagkakakas ng penalty zone. Watak-watak ang members ng Euphoria Esports. Yobabs sinatak. Kredonesa kinasa na. Yobabs mabibigyan dito. Sharp wala ng ultimate. Pero ang sakit ni Soler. Ryujin nabigyan dito sa likod zone at heads na lang ang natitira. Shizu mapapa-BMI out. 3v5. Ang ganda ng nangyayari, Athena. Nalulugi sila doon when it comes to the team fights kasi nga naman ang daming initiators and setups for the side of AP Bren Hornets. Kahit sabihin natin na dalawa yung naka-purify dito para battles pa for Ryujin and Shizu. Pero the moment kasi na mag-fail yung hatak ni Zone, that's it Yun talaga yung isa sa pinaka-inaasahan nila bago sila mag-go. Yes. And after that, what's next? The next big thing is actually Heads with the Blazing or rather, Last Insanity. Kaso nga lang, hindi pa ganun kasapat yung damage. Plus, ang dami kasi nasa-sacrifice from the back. Especially that Ryujin was left to defend for himself. Ito yung instant replay na napakaganda ng pagpasok ni Sharp. 3 members or 2 members yung nanakap niya doon. Pero dito, tuloy-tuloy na rin ang bakbakan. Nabigyan dito si Vinogo. 1-4-3 currently ang standing niya. Head sinusubukang sunugin naman kanyang kalaban. Pero hindi na enough yung damage output niya. Kasi yung panda, yung sinusubukan niyang sunugin, makunat yung pandang yan. Hindi mo gugustuhin i-boost dyan lahat ng resources nyo. And speaking of resources, ngayon, 2 pagong na nakuha ng AP Bren Hornets plus 4 turrets against Euphoria. Meron mang unang Lord, mabilis matutunaw, pero look at the damage and the way that they maximize that first level Lord at Tianara. Nakakaloka ang Renner's Apathy. Nung natamaan si Shizu ng isang Renner's Apathy, parang 1/4 na lang yung natira sa buhay niya. Narinig mo na ba yung sound effects ng Renner's Apathy? Paano? Inibigay kita. Paano? Pag kumakasab, ganun daw yun. Pero iba yung tunog parang may palaysang Oo nga may ayun. ganun yata. Dapat Ganon. At mamaya lamang, ito yung mga kailangan iwasan at mahuli ng Euphoria. Babalik muli tayo The main goal is to try and eliminate Soler or si Wayan. Kasi yun talaga yung nagpapasakit ng mga binibitawan dito ng AP Bren Hornets. And this time around, sa pagsilip, ayan na, naka-wind of nature na rin dito si Wayan. Talagang nakaabang at siya rin ang mas lamang ngayon sa kanyang counterpart or katapat
na si Totoo. Shizu. And kung titignan din natin, Athena, no, naka-tough boots etong si Soler. Which means na kapag na-crowd control siya ni Zone using that Divine Judgment, malelesen yung crowd control na meron siya. Kasi yun yung special effects na binibitbit ng isang tough boots. So, mawawalan siya ng damage, yes, pero very, very light lang yun. But in exchange of that, dahil may Festival of Blood din siya, na-extend yung lifespan niya. And yun yung gusto mo as a Valentina. Kailangan niya lang naman ma-retain yung position niya as well. Yes, Not third day. only yung IMU kasi nakikita natin, you have that Terrify for the Valentina, guys. And nakikita natin na sobrang laki ng effect. Minimal man tignan yung mechanics or nakikita natin visuals, pero sobrang laking bagay niyan, especially that karamihan dito sa mga members ng Euphoria is more on melee yung magiging attack. Yes. Nagdidikit-dikit sila. Lalo na si Heads, di ba? Nakikita natin, for him to push through with his plan sa kanyang last Insanity, he needs to head on kung saan talaga yung pinakamata ng bagyo ng AP Bren Sa gitna. Hornets dun sa pinaka-nest ng mga Hornets, di ba? Totoo. And this time around for Euphoria naman, nahihirapan din sila. Bakit nga ba? Kasi si Venogo ang isa sa mga unang natatanggal din agad. Naganda na lang naging simula nitong si Binogo, no? Considering na nakukuha siya ng first blood. Pero, grabe kasi yung pag-ipit ni King Frenzy sa kanya. Laging siya yung naiipit doon sa mga clashes na ginagawa nila. Pinapaikot-ikot siya. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ayan na naman. There was a thought. There's the jump for King Frenzy. 140 ang kanyang current KDA, pero he doesn't love what King Frenzy is doing onto him. Lalo na ngayon. Pangalawang Lord, hindi pa nila alam saan nagtatagong ibang mga members na nandito sa Lerio, Bob, siya si Wayan. Isang maling push check ni Vinogor Shizu. That will be it. Ryujin needs to hide from their sight at Yanara dahil sobrang init din nung mata sa kanya ngayon ng AP Bren Hornets. Flicker Wild Charge combo lang coming from Yobabs na kanina pa natin nakukuha. Considering na pinaprioritize ng mga heroes na to yung damage output. Wala silang immortality. So wala silang second chance at life. Nakikita natin ngayon yung pag-hold ng King Frenzy na Akay, pero yun na naman yung pagtalon! Penalty zone kinasana. Nagpa-wild charge din pero si Ryujin nagbagsak doon ng Feathered Airsec na palow yung mga members ng side ng AP Ulahan Bren sila. Hornets. Tapos yung Lord medyo napapalow na din. Naganda na pagkaka-wild charge flicker combo against Binogo. Siya ang mabibigyan. King Frenzy, mag-retry yan si Binogo. Ultimate coming from that clock. Kinasana. Mapapalow ang mga members ng side ng AP Bren Hornets. Nakuha nga nila yung Lord pero that's 2 casualties for 1. Grabe yung naging palitan doon. Halos lahat naging low. Pero halos lahat naman dito nahirapan din. But at the same time, si Sharp medyo nagwala siya doon with a penalty zone. A beautiful catch. Pero yung damage pa rin naman. Iindahin niya from Ryujin. Plus, King Frenzy, habang busy lahat nagkakagulo. Uy, may Lord. Dito lang tayo. Wait lang. Uy, Lord. Yun talaga yung ginagawa niya, no? Na kapag nag-cast siya ng heavy spin na talagang sobrang bigat, by the way. Kasi si Binogo, bigat na bigat siya. Talagang ang gusto niya, ma-box out yung kanilang mga kalaban para sila yung makakakuha ng objectives. And yun talaga yung strength ng isang Akay, no? Na meron silang additional setup. Tapos kapag naglapag ng pader itong si Yobabs, edi additional way for them to be able to sustain that damage. And kumbaga mas maipit pa yung mga kalaban nila, especially knowing na may important na objectives dito. And nakita naman natin yung Euphoria naman this time, they have the capability to defend, melt down the Lord as fast as possible. Yes. Quick check onto the goal difference. Sobrang evident talaga yung dominance na established dito ni Sharp against Shizu, or rather ni Heads. Na ramdam natin kahit sa mga setups, hindi pa natin ganon kadama yung mga matitindihang last Insanity for now. Kasi nga naman, in terms of item din talaga, si Sharp ang isa sa pinakatinitignan din natin na heavily reliant sa kanyang mga teammates when it comes to the setter. But si Yobabs din kasi nakakapagpa-amplify ng magagandang penalty zone. Oo, kasi pagkakas niya ng wild charge, nagpe-penalty zone agad etong si Sharp. Pero Athena, no, gusto ko lang din pansinin na kahit lugi yung Euphoria Esports, ang ganda ng ginagawa ni Shizu kasi mas malaki pa rin yung gold niya kay Wayan. Which means, kailangan lang siyang ma-protect enough ng side ng mga Euphoria Esports para i-ensure na meron silang enough damage output. Kasi kapag nag-blazing duet yan, tapos sasamahan ng feathered airstrike coming from Eugene, bongga talaga yung magiging damage output nila. Kailangan lang na makahanap na eskinita ng teritoryo na pwede lang tambayan. Ganon. Kasi sa ngayon, ang AP Bren Hornets, protective sila Diba? Sa kanilang territory against Euphoria. Kasi, syempre, sabi nila, kami muna yung bagong dayo ngayon. Oo nga. Diba? And ang Euphoria, may pinapatunayan talaga sila With the new kid on the block zone, maganda yung mga hatak. But still, ang
ang laki din ng effect talaga na meron kasing IMU dito si Soler eh. Halos same yung mechanics. Plus, there's a wild charge and the heavy spin. While for Euphoria naman, ano nga ba mga pinaka-inaasahan natin dito na crowd control? Divine Diba? Judgment. Divine Judgment. Yun lang. Yun lang. Or pwede natin consider kahit papano yung Curse of Fairy. Crow. Yeah. But at the same time kasi, after that, what's next, diba? We really need to make sure na yung hahatakin kasi ni Zone, masisimot nila. Whereas ang AP Bren, kahit pa isa-isang pumasok tong tatlong setter nila. Okay lang. May bonus pang Soler kasi. Yes. And yun nga yung worry, no, Athena, na parang dapat, ang ginagawa ng Euphoria Esports dito ay nagfo-force sila ng mga pick-offs. Yeah. Umpisa nila yan si Sharp kasi ang sakit na ng damage coming from Shizu. Great example. Na kaya na nilang i-burst down yung mga heroes considering na medyo 18 minutes into the game na tayo. Pero kino-consider din nila yung part na baka mamaya, binibait lang ulit ni Sharp yung sarili niya. Pero si Heads dito, medyo delikado ang buhay. There's a Renner sa apat, nakaabang, ibibitaw na nga ba yan? Pero mukhang hindi pa. Sa ngayon, pinapakaba. Pero yun, Grabe. hindi na yun nakakapagtaka kung bakit napakasakit. Si Wayan, kaya niya binibitaw kasi iniintay niya magpakita si Shizu pero umipit na dito. Dito si King Frenzy tapos mapapalalim yata siya ng pwesto. Benogo naman. Pero may immortality. Yobabs nagcast na ng kanyang wild charge. Wala siyang matatamaan. Heads mapapalo. Napalalim ka yata dito pero wala nang skills ang side ng AP Bren Hornets. Meanwhile si Shizu meron pang ultimate pero napapalo na ang Lord. Ang sakit na ng basic attack. Coming from him, Yobabs mabibigyan yata. Wayan nandito sa may harapan. Pero low na ang Lord, side ng Euphoria Esports. Benogo makakakuha ng Retribution. Ryujin tutumba pero tutumba na din si Benogo. Head sinusubukan na lang sunugin ang kanyang mga kalaban pero ang ganda ng penalty zone plus flicker combo coming from Sharp. Heads mawawala na rin yata. 3v. Kumbaga, walang nakuha yung side ng Euphoria tapos tatlo yung napabagsak ng side ng AP Bren Hornets. That's a 3-for-none exchange! Pero at the same time, Euphoria, isinugalin kasi nila na makuha yung Lord. That was a really extended team fight. But what they failed to notice is that dahil nga sa sobrang pag-ingat nila, there wasn't any position or any situation na gugustuhin ni Shizu na pumasok with the Blazing Duet kasi ang dami pang nakaabang dito na skills. Yes. And aside from that, naorasan nila na ready na ulit yung Wave the Dragon. Ay, rather dito, yung Wild Charge Plus. Ang dami kasing Wave for Wyatt to get him from the back. Pero grabe, tower lock ang call ng AP Bren Hornets. Mukhang pinapatunayan nila na kapag sila ay nangagat, talagang mananakit. Ito na ang unang sting ng AP Bren Hornets sa Euphoria. And I know that they're feeling an intense feeling of excitement and happiness dahil sa nangyaring laban na yun. Habang gusto ko lang remind yung mga viewers natin na this is a best of 3 series. So may chance pa makabawi dito ang side ng Euphoria Esports. At nakita naman natin kahapon na kakaiba ang bawat kwento, bawat simula. Pero at the end naman, isa lang ang magwawagi. To discuss more, grabe rin talaga, no? Yung naging hold nila dun sa last Lord fight. Sabi nila, kahit makuha nila, simutin na lang natin. Oo nga. And yun talaga, no, yun kumbaga yung naging call, nakuha nila yung Lord, pero naubos natin yung tatlo. So ang gawin natin, i-end natin. Kasi kompleto pa tayo eh. Rekta na lang, rekta race. Sinimplihan lang ang pag-atake, pero there wasn't any simple dun sa ginagawa rin ni Sharp eh. Gusto kong i-highlight then from the back doon si Wayan. Yes. Yung Renner's apathy niya, di ba? Na binanggit mo, ano ginagawa niya doon? Ginawa niyang telescope kay Shizu. Iniintay niyang magpakita si Shizu kasi nakaharap si Heads. And alam naman natin, kapag si Heads yung binato mo, mawawala lang yung Firaga. Pero kay Shizu, mapapabak siya. Oh, ang tagal nakababad eh. Di ba? And this time around, nagpatong-patong yung mga highlights and as well as yung iba sa mga questions natin. But to answer most of that questions, nandiyan ang ating analyst na si QWERTY. Setups after setups. Yan ang ginawa ng AP Bren Hornets para maipanalo nila ang game number 1 kontra sa Euphoria Esports. Ako si QWERTY at himayin natin kung paano din ba mas detalyadong naipanalo to ng AP Bren. Tingnan muna natin ang kanilang mga emblems and items para dito sa mismong laban na to. For AP Bren Hornets, mapapansin natin, of course, na nandito nga yung isang Valentina na surprisingly, pumili siya hindi ng magic base emblem, kundi isang fighter or assassin base emblem at nagkaroon pa siya ng
paired up with the Festival of Blood para nandiyan yung sustainability. Nandiyan yung damage output na mga galing sa Assassin, pati na rin doon sa Impure Rage. Pero yung sustainability, yung tagal niya sa laban, bahala na doon yung Festival of Blood. Isa din sa notable na mapapansin natin dito is of course yung sa Terizla na ginamit ni Sharp and kay Yobabs. As in pure fighter and pure support emblem build or support emblem set para mas ma-maximize nila yung passive nitong mga to. Especially pairing up with the items na meron sila. Sa totoo lang, itong mga items na to, sobrang nag-matter talaga dito sa laban and nakita din natin na mas napaganda pa to for AP Bren because of their composition na merong setups na mga galing dito kay King Frenzy, may setups sa mga galing kay Sharp, may setups sa mga galing kay Yobabs. Nandiyan yung Purify nitong si Shizu. Actually, if I'm not mistaken, nahihirapan talaga silang hulihin si Shizu. Meron ding times na tinatry ni Vinogo pumasok pero wala na talagang labasan. Makakapasok ka pero you can never go out dito sa composition ng AP Bren Hornets. At kung mapapansin din natin na dito sa mismong stats nung laban, sobrang ganda ng pinakita talaga ng AP Bren, especially for their kill participation. For Euphoria on the other hand, nandyan yung damage output ni Shizu pero kasi nga once you go in sa lineup ng AP Bren, mahirapan ka ng tumakas. May kita natin na ang rich guy dito is walang iba kundi si basta mula dito sa AP Bren Hornets, and if not, I'm not mistaken, si Wayan to. Meron siyang 704 gold per minute na nakatulong din talaga para dito sa kanya na mag-establish ng early game kills and early game items na binanggit din ng mga casters natin kanina na binibang lang. Mamaya tatanungin natin sa kanila ano ulit yung tunog nung barrel na ginagamit ni Wayan kanina kasi alam nila yung sound effects nung kill na yon. Pero looking at the damage to towers, dito natin mapapansin na wala talagang magawa ang Euphoria kasi kontrolado ng AP Bren Hornets yung mismong laban. Mapapansin natin na nung early game, kaya naman pumalag ng Euphoria. Unfortunately, nung late game nga, once na nakukuha na ng items ang AP Bren, ang hirap na nilang palagan. Nandiyan yung mga maukunat na heroes tulad nga netong MVP na to na si Terizla. Grabe ang pagpapahirap at grabe ang zoning na ginagawa niya. Nung early game, nahirapan etong Terizla na to na ginagamit kanina ni Sharp pero nakabawi naman siya. Items nga lang ang kailangan. So tingnan natin ano ba ang binild up niya para din tumagal doon sa mismong laban. Nandiyan yung Hunter Strike para meron lang ding onting damage kasi okay na yan Ang kailangan mo naman talaga bilang isang XP laner, bilang isang makunat at sustained na XP is yung pang setup mo as well as tumagal ka sa teamfight. Kaya naman maganda yung mga ginagawa niyang penalty zone at the same time yung pagpili niya dito at pag-prioritize ng Athena Shield para lang din tumagal kahit na atakihin siya ng atakihin ng isang Pharsa. Nandito din mapapansin natin na pinili niyang buuin yung Blade Armor para kung atakihin man ako ng atakihin ng isang Claude, kaya ko namang i-sustain yung damage output. Doon mapapansin natin sa highlight na wala pinapatay agad sa early game etong si Sharp pero bumabawi naman ang AP Bren Hornets ng setups. Dikit yung laban sa early up to the mid at nakikita natin sobrang ganda ng pagpili din ng AP Bren Hornets sa isang Akai. Bakit? Kasi hindi natutuloy yung hatak ni Zone or hindi natutuloy yung aggression netong si Vinogo. Nabanggit din ni Antenara kanina, ikaw ba naman sapakin mo yung panda, ikaw pa talaga yung mangangaray. Nandito yung mga times na pinipilit na lang ni Vinogo humanap ng trades pero masyadong ang makukunat yung frontliners ng AP Bren Hornets and ready lang talaga silang lumaban. Kitang-kita natin na hindi nga sila takot kasi alam nila na kayang-kaya nilang patayin. Yung setups na binabanggit natin, kapag wala kang Purify, mahihirapan ka talagang lumabas. Aside from
Shizu having the Purify, even si Ryujin, yung damage dealer dito ng Euphoria, naka-purify din siya. Pero sobrang dami nga lang talagang pang-abot ng AP Bren Hornets. Kita din naman natin dito yung damage output na nanggagaling kay Soler dahil doon sa emblem-based set na ginamit niya, ramdam na ramdam natin yung damage output. This is the last team fight na kung saan nakuha man ng Euphoria Hornets or Euphoria Esports yung kanilang Lord at naagaw man nila yon, pero AP Bren Hornets, sabi nga nila, ubusin na lang natin, patayin na lang natin at tapusin na lang natin yung laban. Mukhang nalilito na ako dun sa team na to kasi dati silang magka-partner pero pinapatunayan lang ng AP Bren Hornets na I'm an independent team. Kaya ko na to kahit wala kayo. Pero kamustahin natin ang ating mga casters. Tatanong talaga natin ano yung baril na yon pagdating nila. Antianara, Atina,